Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. In the light of the Daryl Yap controversy, marami po ang nagtatanong kung bawal na bang i-share ang teaser video ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. There is no doubt that the teaser video per se is defamatory. In my opinion, mapanira po ang nasabing video dahil may imputation of a crime, meaning may taong inaakusahang nanggahasa whom we have all identified to be no other than Vic Sotto. At dahil mapanira o defamatory ang nasabing teaser video, the question is, bawal ba sa batas na i-share ito sa mga social media sites gaya ng Facebook, TikTok at YouTube? Ang sagot sa tanong na ito ay mababasa natin sa desisyon ng Supreme Court in the case of Dicini versus Secretary of Justice. Ang sabi ng Supreme Court, kahit na openly defamatory ang isang post o sa case ni Daryl Yap, kahit na mapanira ang kanyang ipinalabas na teaser video, wala pong pananagutan sa batas o hindi po magiging criminally liable ang mga netizens na nag-like, nag-comment o nag-share sa nasabing video. Ang magiging liable lang po ay ang original author o publisher ng libelous post or video. Question: bakit hindi magiging liable fiscal? Di ba masama yan na kinakalat mo ang isang mapanirang video by sharing it in social media? Walang question na masama o hindi tama ang mag-share ng isang mapanirang post laban sa isang tao. Pero hindi po lahat ng masama ay ipinagbabawal ng batas. In other words, hindi lahat ng masama ay krimen sa ilalim ng ating batas kriminal. Nullum crimen, nulla poena sine lege. There is no crime when there is no law punishing it. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa nito. Paano mo naman nasabi fiscal na walang batas na nagpaparusa sa pag-like, pag-komento o pag-share ng isang libelous post o video? Ang tinutukoy lang po sa Article 360 of the Revised Penal Code in relation to the Cyber Prevention Act of 2012 ay ang original na author, publisher at editor. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabi sa kasong Dicini versus Secretary of Justice na wala pang batas na sumasaklaw sa pananagutan ng mga netizens na nagla-like, nagko-comment o nag-share ng mga libelous posts or videos. At sinabi din ng Supreme Court na sa dami na ng nag-share ng libelous post, which could be hundreds of thousands, imposible nang masampahan mo silang lahat ng kaso. At ang mangyayari niyan ay pipili ka na lang kung sino ang gusto mong sampahan. Another question fiscal, di ba nag-file ng petition for writ of habeas data ang kampo ni Vic Sotto? At di ba ang layunin nun ay para pigilan ang pagkalat ng nasabing mapanirang teaser video? So base sa sinabi mo, bakit papanig pa ang korte kay Vic Sotto kung hindi naman pala bawal mag-share? Iba po kasi ang purpose ng writ of habeas data. Kahit na hindi itinuturing na krimen ang pag-share ng isang libelous post o mapanirang video, kung nakakaapekto na ito sa privacy ng isang tao sa kanyang buhay, kalayaan at seguridad, maaaring pigilan ng korte ang pagpapakalat nito. At ang sino mang hindi susunod sa utos ng korte will be liable for contempt, which could be in the form of imprisonment or fine. But regardless po kung may batas o wala, kung ang purpose lang natin sa pag-share ng mga libelous posts o libelous videos ay para i-bash o ipahiya ang taong sinisiraan, wag na lang po natin i-share. Isipin nyo na lang na kung kayo mismo ang biktima, payag ba kayo na ikalat ito sa social media? So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.